for your bright blue sky. Lonely night where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much fear. Sa pumili ng The Chariot card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng iyong yumao sa nalalapit na bagong taon. Actually, feel na meron nagbablock ng inyong reading. Okay. I feel na kung sino man yung nagbablock na yon, wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa at makasarili siya. Okay. So far, I feel na itong kaluluwa, itong yumao mo, they're hoping for a change in your future. Kasi nakita nila na minamaltrato ka ng mga tao sa iyong paligid at hindi mo to nakikita. So, this soul actually see what's going on behind the scenes. Actually. At na-feel ko rin na minsan ay dinalaw ka niya but hindi mo alam na dinadalaw ka niya. At sinisikap mo makarecover sa kanyang pagpanaw. Meron kang hater na kanyang pinagmamasdan. So, speaking of, kaya pala guys, napansin ko talaga may blockage sa inyong reading. Bago ako nagsimula, kaya agad kong binalasa uli yung baraha. Pag ganun kasi, ibig sabihin may pumipigil ng inyong reading. Lalo na kapag yung nag-read for you, nahihirapan kang basahan, tapos yung iba hindi nila napapansin, kaya hindi nag-resonate yung kanilang reading. Dahil hindi nila binabalasa kapag na-feel nila na may kakaiba na. Okay, so anyway, tingnan natin kung anong meron. So far, yung yumao, sabi niya na lesson ka talaga umangat sa buhay. Nakita naman niya na actually malapit ka sa Panginoon, madasalin ka. And I feel na nakita ka niya nahihirapan. Naawa siya sa iyo at umiiyak. Na-sense ko yung parang lumuluha na vibe when I hold this card. Siguro ikaw ay mahinahon na tao at napaka-humble, honestly. So, you have the faith here and this one sensual. So, minsan nagpaparamdam siya sa iyo kasi I feel na unawaan ka niya. At with the faith being here, gusto yung sabihin na fated kayo magkita in this lifetime. So, kung sino man itong yumao, maybe this is somebody that you met, can be your teacher, can be your classmate. Feeling ko hindi siya kamag-anak eh. Okay? Pwede rin na katrabaho. Fated kayong magkita. Actually, gusto niya rin sabihin na habang nabubuhay pa siya, he or she felt drawn to you. And I feel na gusto niya rin sabihin sa'yo na hindi niya alam yung gusto mo nung simula. I'm not sure why, kung ba't niya yung nabanggit. Siguro may nihingi ka sa kanya pero hindi niya naunawaan. I'm not sure. So, we have the sealed here and homeless. So, yun nga yung nabanggit kanina na may pumipigil sa ating reading or may gumagawa ng katarantaduhan behind the scenes. So, ito yung gusto niyang banggitin sa iyo para maging aware ka.
Meron tao sa iyong buhay na napakasalbahe at gusto niyang ipumilit na ikaw ay maging homeless or matanggal sa trabaho, matanggal sa apartment. Gusto niya na nakatira ka na lang sa lansangan at maghirap ka at magdusa. So, ibig sabihin nun parang I feel na masama talaga kung sino man na may gawa nun, na kahit na magkaroon ka na reading, pinipigilan niya. I feel na yung heaviness ng pakiramdam, feeling ko na umiiyak siya kada nakikita kanyang nasasaktan. Or kada may nakikita siyang tao na may binabalak na masama sa'yo at may ginagawa behind the scenes na hindi mo nalalaman, kasi I feel like, you are happy. You thought na okay lang ang iyong buhay, but yet behind the scenes may nagka-curse. So far, hindi sa'yo pinapakita ng Diyos, kasi alam ng Diyos na masasaktan ka kapag nalaman mo na may nagka-curse pala sa'yo behind the scenes. Meron tao na kinamumuhian ka, meron tao na wini-wish lagi yung iyong downfall, na mawalan ka ng pera. Feeling ko gusto ng taong itong masiraan ka ng bait. Okay? I don't know why, pero nasense ko mapaghiganti na vibe. Pero, when I kinda like sense your energy, parang hindi ka makabasag ng pinggan. Meaning, ikaw hindi po tao na napaka-imposible gumawa ng kasalanan. You get what I mean? Kung magkasala ka man, napaka-rare. Madalang lang. Okay? Hindi ko maintindihan kung bakit yung tao na to ay gusto maghiganti sa iyo, as you can see. So, yun nga, gusto sabihin ng yumao mo na nalulungkot siya kasi nakikita niya na nahihirapan ka dahil sa ginagawa ng taong ito na nagpapahirap sa iyo. At I feel itong kaluluwa, wala siya magawa kundi manood lang at umiyak. Okay? Kasi nakita ka niya nagdurusa at hindi ka aware. Marahil may mga evidence or may mga pinapakita sa yung sign ng Panginoon about these things. Kasi you can see, kaya nasabihin natin pinoprotektahan ka niya para malaman mo yung mga nangyari behind the scenes. Kasi I feel na ikaw yung tipong tao na hindi mo kayang i-take in lahat ng information na nakakasakit, ma-overwhelm ka. At may tendency ka na masyadong ma-depress. So, iniiwasan yun ng Panginoon. So, I know na mahirap sa inyo tanggapin itong message. Lalo na ganito yung pakiramdam. Hugs to every one of you. Take some time to heal. Yun ang masasuggest ko sa inyo. Kung hindi nyo makayanan, then try to find a hobby that will make you happy, like online games. Okay, or just go out for a walk, can be. Just to have fresh air. Kung di nyo kaya, or iyak yung lahat. So, anyway, itong taon na to, kung sino man na may gawa ng mga masasamang bagay na yan, napaka-proud yan tao. Talagang opposite mo. Kasi based yung energy, napaka-humble nyo guys. Napaka-buti. At itong taon na to, napaka-masama. Kasi gusto yung may mangyayari masama sa iyo. So, if ever this person na gumagawa ng kalokohan sa'yo is close to you, or I kinda like feel for some of you, katrabaho nyo to siguro, or may kinalaman sa work. Kaya siguro siya naghihigante, maybe ko yung paborito ng boss, or paborito ng teacher, paborito ng mga tao, kung influencer man. Okay? Or pwede rin sa negosyo, nainggit siya. Baka yun marahil. Okay? So far, if you're not aware who this is, binibigyan ka naman ng evidence or patunay ng Diyos na ito yung may gawa ng I feel na pangungulam kasi may nakita tayo dito. Alright? Tsaka, yeah, you have this one. So, we have this and courage. So, I'm sensing na some of you could be really an influencer. Honestly. Kaya may naiinggit.
Basta you could be in a public eye. I feel like for some, sikat na tao. Pero humble, mabuti, natural na mabuti, hindi yung plastic or pakita lang. So, you have this Chariot card. So, I feel like this is with regards to your career, na ikaw ay moving forward sa inyong career. Sorry about that, guys. So, ito yung vibe definitely. Kaya, yung taong yan, baka nagselos, or parang siyang naiinis siguro, maybe whoever this is your rival with regards sa pagiging influencer, or it can be, with regards sa, kind of like feels more on work related. I don't feel na this can be about relatives then, but yet, not 100%. I feel na parang onting porsyento lang sa inyo yung about relative na may alitan with regards sa favoritism in the family. At least you got aware that there is somebody that's doing these things to you behind the scenes, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na kung sino man yung masamang tao na hindi pa rin siya nagbabago as of now. And I feel na whomever this is, mangkukulam talaga siya, guys. So, mag-ingat talaga kayo at maging close lang kayo sa mahal nating Panginoon. Kasi si God lang talaga yung magpaprotect sa atin sa mga spiritual attacks. Okay, so we have this one here. So, yun nga, angat ka with regards sa career. Kaya may naiinggit. Do your best, it's in reverse. So, wala pa yung 100% ng effort mo, guys. Angat ka na agad. Okay? Siguro swerte ka with regards sa negosyo or sa ginagawa mo. Kaya kahit na hindi 100% yung gawin mo, sa work mo or sa artistic endeavors can be, parang yung mga tao, gusto nila yung mga gawa mo. So, we have the key here. So, we also have the toxic. So, gusto sabihin sa'yo ng iyong yumaon na kahit hindi mo gawin yung best mo, ikaw pa rin ang hilig nila. Nasa taas ka pa rin. And he will have opportunities, as you can see here. Kasi I feel na nasa iyo yung swerte. Sorry about that, hindi na po focus. Okay. Malayo yung mararating mo, kaso nga lang may toxic. Meaning, may tao na parang pumipigil nun na mangyari. So, we also have this one. Two of Cups. We also have the Gift in reverse. So, yung taong yan, hindi lang actually career yung gusto niyang pabagsakin, pati yung love life mo. Gusto niyang matanggal lahat ng regalo ng Panginoon for you. So, we have the unique. Okay, I forgot if this came with reverse or upright. So, we have the unique. So, could be you're somebody na unique. Kaya mga tao drawn sa'yo kasi wala pa silang nakita na may ginawa kagaya ng ginagawa mo, can be, or it's very rare for them to find someone na napaka-authentic. So, we have this one in reverse. We have the out. So, actually, gusto sabihin sa'yo ng yumao mo na gusto kanyang ilayo from this person, pero hindi niya magawa kasi kaluluwa na lang siya sa ngayon. Parang gusto kanyang i-warn about this person, kaya siya nandito at nagbigay ng message for you. So, we have the oops in reverse kasi I feel na ayaw kanyang mawala ng maaga. No wonder why I have a hunch sa inyong reading na parang meron siyang kinalaman doon sa mangyayari sa susunod na taon. And this has to do with the last pile na mag-end yung buhay, which is sad. Kasi ito siguro yung dahilan ng Diyos na may gumagawa ng kalokohan behind the scenes at ayaw ka na niya mahirapan. I'm not sure if this soul wish for that na no, it's not this soul. Kasi nakita ko with the oops here, ayaw ka niya mawala ng maaga.
Okay, sa totoo lang ayaw niya. Gusto niya actually na umangat ka. Yung ayaw lang niya is yung merong umaatake sa'yo behind the scenes, alright? So, marahil ito yung option na lang ng Panginoon is to actually end your life agad. Para hindi ka na magdusa pa. Nag-speechless ako, guys, okay? Kasi na-overwhelm ako eh. Pero try to check na rin, guys, if you felt drawn to the last part dun sa reading ko about sa mangyayari for next year, okay? Actually, nanginginig talaga ako sa mga nakikita ko sa readings, actually. Kasi, to be honest with you, nag-read naman ako dati about sa New Year. Pero actually, wala namang lumabas before na may kukunin ang Diyos. Or maaari mangyari sa susunod na taon. Pero guys, kung ayaw nyo pa na, let's say, ayaw nyo pa sana na may mangyari sa inyo next year, pwede naman kayo makiusap sa Panginoon. Close naman kayo sa Kanya at syempre mabait naman sa atin ang Panginoon na ikinig siya sa ating mga dasal. So marahil, pakinggan niya yung dasal mo if you will wish to extend your life. Okay? Pero remind yourself na syempre will naman ng Panginoon yung masusunod. Okay? Pero kung hindi na talaga kaya, wag sana kayong mainis sa Panginoon natin kasi nangyari yung mga bagay for some reasons. Alright? So, let's see what else do we have here. Okay, na-sense ko guys sa talagang mabuti kayong tao. Kaya gusto kong tulungan ng kaluluwa na ito. Sorry ba natin na makapag-focus yung camera natin. Okay? Okay, I feel na may malaki siyang utang na loob sa inyo. Kaya niya to ginagawa na I feel na for some reason, feeling ko pinipigilan niya sometime yung gumagawa ng masama sa inyo. Tinatry niya na parang guluhin. Okay. I have a feeling na kung sino man may gawa sa inyo neto, lagi siya minamalas sa pag-ibig. So far, maganda naman yung sa iyong love life kasi nakita naman natin naka-upright naman tong dalawa. Yung 2 of cups natin. So, which is actually good. So, anyway, I have this one. So, meron ng burden. So, ito yung actually gusto sabihin sa'yo ng iyong yumaon na meron burden behind the scenes na hindi mo nalalaman. You're not definitely aware. But now you are aware kasi pinakita niya sa inyo yung message na ito. So, gusto niya sabihin sa'yo na kung sino man ay may gawa nun sa'yo, itong tao na to ay hindi malapit sa Panginoon at hindi siya kagaya mo na I feel na nasisilaw siya sa iyong liwanag kasi siya ay more on darkness is what I sense kasi naka-reverse ito. At kung may ginagawa man siya sa kanyang buhay, I feel na most likely siya ay nagka-curse. Baka itong taon na to binabayaran din para mangulam. I kinda like feel parang heartbroken na energy dito. So, nalulungkot talaga siya kapag nakikita niya na kung sino man itong taon na to nagka-curse. So, yeah, this is, na-sense ko yung humble spirit, guys. Actually, gusto niya sabihin sa'yo na hindi mo deserve ito. Hindi mo deserve na lagi kang may issue. Kasi I feel here na talagang workaholic ka. Actually, at saka deserve mo talaga yung blessings ng Panginoon. Pero meron nga tao na nagpupumilit na i-bring down ka. At hindi lang yun, gusto niya rin alisin sa'yo yung spirituality mo or pagiging connected mo sa Panginoon. So, ginagawa niya siguro, pinapabagsak niya yung bawat regalo ng Diyos sa iyo para mawala ka sa iyong sarili at para mawala yung focus mo sa mahal nating Panginoon.
So, gusto sabihin sa'yo ng kaluluwa na ngayong yumao, na ipagpatuloy mo lang yung trabaho mo. Kahit na iniisip mo na babagsak to, walang mangyayari, okay? Gawin mo lang to. Yun ang gusto yung sabihin sa'yo. Gawin mo lang yung iyong work. Sinasabi lang niya sa'yo yung mga bagay na nangyayari behind the scenes for you to be aware. Kasi minsan, some of you, nawalan na kayo ng loob na mag-work or ng gana dahil sa mga nangyayari. Pero gusto yung sabihin sa'yo na hindi ikaw ang problema. May tao sa paligid na nagtatry na i-bring down ka para hindi ka maging successful sa inyong buhay at maging broken-hearted ka. Nakita ko dito talaga na tinatarget niya yung iyong foundation at ganun din yung iyong love life para in the end, maging malungkot ka as you can see. Kaya nalulungkot yung yumao na feel ko talaga na umiiyak siya kada nakikita niya na may tao na nagmamanipulate ng mga bagay-bagay na meron ka. Suggestion ko lang guys, whenever you pray, don't only pray for your work, pray ka na rin para sa iyong love life. Kasi nakita natin dito na pati love life mo ay parang naapektuhan na rin. Okay, so, yeah. At saka, pasalamat ka na rin sa kaluluwa na to. Whomever this is, be grateful kasi ang pinili niya nagabayan ka. Okay? Parang kasi mahirap din ang ginagawa niya. Actually, mahirap talaga sikmurain na may nakikita kang tao na ganito na napakasama. Di ba? Tapos sinasaktan yung taong mahal mo. Ang sakit nun. So, yung sacrifice niya for you just to bring you this message, pray to that person too. Be grateful. Okay? And pray for this person's peace. Sabihin mo na lang sa kanya na, salamat. At least naging aware ako. Huwag ka na mag-alala. Okay? Maging at peace na lang siya sana sa langit kasi nakaka-stress kasi manood ng mga ganitong tao. So, tsaka, yeah, be grateful that you have a soul around that really cares for you. So, anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight. Hugs to every one of you. Ang deep ng inyong reading. Hugs to everyone. And God bless you. Sa pumili na Wheel of Fortune card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng iyong yumao para sa inyo. So, gusto niya sabihin sa inyo na he or she cares for you a lot and watches over you. I really sense strongly that this is your loved one. Definitely somebody who cares about you. So, ayos lang natin yung camera. Okay. So, marami siguro nangyari sa inyong buhay. Honestly. And you try to break free from karmics. I-clarify natin yung cards to gain more information. Kaya kanya binabantayan. Kasi I feel na may regret siya. With regards sa'yo. I'm also sensing steady connection. Pero may nasense din akong heartbreak.
Okay, na-sense ko heartbreak because of death. So, we have this one. So, gusto niya sabihin sa'yo na he or she is regretful. Kasi, siguro kung sino man siya, may nagawa siyang di mabuti sa inyo and you don't deserve it kasi you're someone that is definitely caring and loving. Gusto niya sabihin sa'yo na nung panahon na nasaktan ka niya, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Okay, siguro nung time na noon, childish siya, hindi siya mabuti sa'yo. And we have the inspire, at saka gusto niya sabihin sa'yo na ini-inspire mo siya para gawin niya mabuti. Pero, yung nagawa lang niya sa iyo is nakawan ka or gawan ka ng masama. No wonder why I sense regret here. Pero, nakita ko naman dito na whoever this person is, he or she is a go-getter. And, but with a childlike energy. I feel na really regret energy is what I sense here. Na parang iniisip niya na nagsisisi siya na mature naman ako sa work. Pero with regards sa relationship, decision making, whatever, na seryoso ako ay childish. Yun ang kanyang gusto sabihin sa'yo. Kaya kanya nagawan saktan. Yan nga. Siguro nangyari sa kanya is parang repetitive sa kanyang mind kung ano yung ginawa niyang mga kasalanan. Kasi remember na if you pass away, there is definitely a judgment day, right? So, pinakita sa kanya ng Panginoon yung mga masasamang ginawa niya dati. At yung nangyari lang na maganda sa kanyang buhay is with regards sa kanyang career na nagkaroon ng bunga, as you can see. At yung natututo siya sa mga pagkakamali niya sa work, pero with regards sa connections, hindi. And I feel heaviness in my heart, na parang nainis siya sa kanyang sarili kasi mature siya sa work, pero hindi niya naalis yung masama niyang ugali with regards to people around him, especially those who care for him or her. At I feel na pinipilit siyang i-coach ng Diyos na gawin yung tama. And I feel like as of this time, parang lang siyang malungkot kasi I really feel heavy regret. Kasi I feel na ito dapat yung kanyang naramdaman with regards sa'yo na dapat natuwa siya that he or she met someone like you. Kasi ikaw yung nagtuturo sa kanya kung paano maging mabuti. So this time around, I think what's going on here is that parang siyang estudyante ng Panginoon na pinapakita ng Diyos sa kanya yung dapat niyang gawin. So this time around, he or she could be trying the best that he or she can to be somebody that's caring. Okay? Siguro yun yung nangyayari kaya na-sense ko kanina is yung parang caring na attitude. Yung pala, parang tinuturuan niya yung sarili niya na maging caring. But that I feel na huli na yung lahat kasi hindi na siya nabubuhay. Okay? Maybe mangyayari dito is, I'm not quite sure where this person is. As of this time, if he or she make it to heaven. Okay, so we also have this one. So, no wonder why I sense the caring energy. Kasi, gusto yung sabihin sa'yo na narinig ng Diyos ang iyong mga dasal at tinutulungan ka niya with regards sa iyong work so that you may acquire this blessing. Okay, pero I feel na malungkot siya while he or she is doing this because of the regret that he or she feels. So we got the Wheel of Fortune. So can be this is your vibe that you are a teacher too. You're inspiring others to do what is good, as you can see. Ito siguro yung mission mo for this world. At isa rin sa interpretasyon din is more on about God helping this person out to learn how to care for others. Or may pinapakita sa kanya yun ng Diyos na dapat niyang gawin dati.
At yun nga, kaya I feel this person is full of regret. Honestly. So anyway, let's see what else do we have here. So we have this stop in either way. We also have the like in reverse. So, I feel like with regards to you, kung sino man yung kaluluwa na to, hindi mo siya talaga gusto. Dahil with regards sa stop, parang tumigil ka mag-care for him or her. To be honest, I feel na yung iba sa inyo may sama ka ng loob with regards to this person. Dahil sa mga ginawa niya sa inyo habang siya ay nabubuhay. So, we have the key here. And we have this, say, in reverse. Isa sa regret niya, guys, hindi siya nakapag-sorry sa inyo before he or she passed away. Pero binigyan siya ng pagkataon ng Diyos dati na gawin yun, na mag-apologize sa'yo, pero hindi niya ginawa, kaya yung say natin ay naka-reverse. We also have the treasure in either way. We also have beautiful here. And we got broke in reverse. So, gusto niya sabihin sa'yo na sinabi ng Panginoon sa kanya, ito dapat yung ginawa niya sa iyo. Dapat trinato kanya as a treasure. As you can see, at wag ka siyang mangamba. Kasi I feel whomever this is, parang nilayo ka niya. Lumayo siya sa'yo kasi nagdadalamang isip siya kung ikaw ba yung the one or hindi. Kaya si treasure natin ay naka-in either way. So, gusto sabihin sa kanya ng Panginoon na kahit ganito yung pakiramdam mo, whether you think this person is the one or not, dapat treasure mo siya at minahal mo siya at hindi mo dapat siya pinili dahil sa beauty. Okay? At hindi mo dapat brinok yung kanyang puso. So, kaya siya regretful kasi napagsabihan siya ng mahal natin na Panginoon. Maybe nung time na judgment day na, yan ang mga nabanggit sa kanya ng Panginoon at sa ngayon parang tinuturuan siya ng Panginoon kung paano maging caring. Okay? And I feel like he is kind of like making up from his mistakes by actually trying to care for you. Kahit nasabihin natin na kaluluwa lang siya sa ngayon, but yet, this person keeps an eye on you and try the best that he or she can to care for you, despite of all. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel like sa inyong reading, parang gusto mo nalang maghanap ng ibang pile kasi I feel na wala kang pakialam kung sino man yung kaluluwa na ito. I feel na pumanaw na. Pero siguro may dahilan why you encounter this kind of reading. Okay. I don't know why, pero parang yung vibe kasi parang exa ng iwan. Yun yung nakikita ko dito. So, yun nga, this soul is definitely very regretful of ghosting you without even letting you know. Kasi naka-reverse ito. So, yun nangyari ko. So, gusto ko niyang bigyan din ng closure kung ano talaga nangyari, ba't siya lumayo. Gusto niyang sabihin sa'yo na parang siya naging childish. Okay, mas inuuna niya muna yung work before you at saka maraming options with regards sa love life. So, ibig sabihin lang nun kasi may nakita tayo na card with regards sa work. So, can be this person found a lover sa workplace niya. Malapit sa work. Ganun yung vibe. So, nagkaroon siya ng iba, nagkaroon ng third party relationship. As you can see here,
At yun nga, dahil doon hindi na siya nag-push forward sa inyong connection kasi mas pinili niya yung bago niyang jowa. So, ito yung closure na gusto niya sabihin kasi hindi niya nabanggit sa inyo kung bakit siya lumayo sa inyo. But yet, this person wants to tell you, this soul wants to tell you how much he or she regretted. Okay? Kasi sa bandang huli, syempre sasabihin ng Panginoon yung mga kasalanang nagawa and He will be the judge of all. Okay, so anyway, I hope that this reading may give you some insight and awareness. And God bless you. Sa pumili ng Strength card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Yumao para sa inyo sa darating na taon. Actually, na-sense ko na parang may kaba. Pero na-sense ko yung message, huwag kang mag-alala. I kinda like sense whomever this is, siya ay ang iyong elder. I feel like most likely kinda like lolo or lola vibe. Pansin ko lang guys, mahilig talaga sila magbigay ng message, okay? Kasi kahit sa dating reading, nandun din sila. So, i-clarify lang natin yung cards to gain more information. I'm sensing na pinagmamasdan kanya sa kanyang hardin. Very interesting. Baka nabisita nyo kung saan ang kanyang bahay, probinsya, or so. Or yung garden kung saan siya madalas tumatambay. So we have this one. So gusto niya sabihin sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa. Like, despite of your loss, nandito pa rin siya. At, ginagabayan ka. I kinda like feel kinda like a parent vibe. So, can be lola or lolo, can be nanay at tatay. Yung vibe niya. So, you also have that luck and beautiful. So, gusto niya sabihin sa inyo na kayo ay maganda or gwapo at kayo ay saswertehin dahil doon. So, I think na itong soul is mahilig siya magpatawa siguro before na madalas kanya sabihan na maganda, gwapo. Tapos, saswertehin ka. Okay, nung madalas sasabihin na swerte ka. Siguro yun yung napapansin niya sa'yo nung maliit ka pa. Okay, so you also have the saving, adventure, at chosen. So gusto niya sabihin na mag-ipon ka ng money para makapag-enjoy ka or makapaglibot somehow. Okay, so yun nga pa yun ng magulang mo or lola at lolo mo na mag-save ka ng money. Tapos, mag-travel ka sa mga lugar na gusto mo. And, napansin ko dito, mahilig siya sa bulaklak. So, gusto niya sana mamasyal ka sa mga lugar na may mga bulaklak. At maaalala mo siya dahil sa mga bulaklak. So, we also have the apology and desired. So, gusto niya
mag-apologize kasi hindi niya nagawa yung ibang bagay na gusto niya sanang gawin habang siya ay nabubuhay pa. Marahil siya ay may pagkukulang sa'yo, gusto niya mag-sorry, okay? Gusto niya sabihin sa'yo na regretful siya kapag meron siyang hindi nagawa for you. I feel yung guilt nung na-sense ko dito. You also have loneliness and balance. So far, yung iyong lola at lolo, gusto niyan sabihin sa'yo or kahit yung magulang mo, na huwag kang mag-alala kasi babalanse rin yung lahat. So if ever you're someone na parang ka nag-alala sa work, sa money, or love life even, gusto niyang ipakita na mabalanse rin yung lahat. Everything will turn out well. Okay, so wala ka dapat ikabahala. We also have this natural disaster and fight. Gusto niya rin sabihin sa'yo na kung may mangyari man sa iyong buhay na let's say away, failures, problema, gusto niya sabihin na natural lang tong nangyayari or napagdadaanan. At gusto niya mag-focus ka lang sa work despite of all that's happening around. We also have the sweetheart. Oh, this is actually nice, okay? Kasi parang gusto ko pa rin yan tawagin sweetheart or sorry about that. So, anyway, gusto niya sabihin sa iyo na parang hanggang ngayon tinatawag ka pa rin niya ng sweet names. Okay, so siguro kung meron man kayong parang pen name na tawag ni lola at lolo sa'yo or pwede rin na magulang mo, hanggang ngayon yung pa rin ang tawag niya sa inyo. Parang maybe sweetheart or whatever it is. Gusto sabihin sa'yo na mahal ka nila. At with the self-love being here and connected, so gusto niya sabihin sa iyo na may pakialam pa rin sila sa iyo. May isipin na sila ay makasarili lamang or inisip nila yung kanilang kapakanan only. Yung siguro na masaya na siya sa langit, but yet in reality, they are still connected with you at pinagmamasdan ka nila behind the scenes, which is actually sweet, okay? So, you also have relaxation, trap, at a voice. So, ibig sabihin lang nun na mag-ingat ka sa mga tao na hindi mabuti sa iyo. So, with the voice being here, ibig sabihin lang nun na nagtatry sila magbigay sa'yo ng gabay or signs. If ever there is danger, as you can see here, kasi iba sa inyo binabaliwala or hindi nyo napapansin. So, on their end, they're trying the best that they can to try to get your attention para iwas disgrasya or something na may mangyaring di mabuti. Gusto rin nila sabihin sa'yo na iwasan mo yung red flags. Iwasan yung red flags. Iwasan yung mga bagay na nagbibigay ng mga red flags. Ito ang gusto ko sabihin, sorry. So, we have the strength here. So, ibig sabihin lang nun. So, ibig sabihin ng strength na hanggang ngayon inaalagaan ka pa rin nila. Pero, I feel na parang nalulungkot sila kasi hindi na nila magawang lambingin ka or parang sabihin sa'yo na you are not weak, that you have that strength. Kaya mo yan. Yun ang gusto nilang sabihin sa'yo. Kasi some of you, you feel down, you feel ashamed and so. Pero sila gusto ka nilang i-uplift. Gusto nilang ipakita sa'yo yung strength rather than your weakness. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have one of the greatest blessings, but it's in reverse. We also have the friend zone. We also got this fish. Okay, so far, ginaguide ka nila
actually. No wonder why we have a sign about red flags here. Kasi gusto nila sabihin sa inyo na iniiwas ka nila sa mga kaibigan, sa mga lover, na magfe-friendzone or someday nalalayo sa'yo. Kaya kanila binibigyan ng signs. Okay? Kasi siguro iba sa inyo kinoconsidera nyo na blessing yung let's say isang tao na magfe-friendzone sa inyo someday, kaya maaga pa lang binibigyan ka na agad ng iyong grandparents or parents ng sign na that person ay hindi mapagkakatiwalaan. So we also have the memories. It's in either way. We also have the test here. So I'm sensing na rin na actually, nalulungkot sila kasi with the memories, siguro pinipilit mo silang kalimutan. Actually, tinetest ka nila kung maalala mo ba sila kasi siguro may mga pagkakataon na may nakikita ka ng mga bagay-bagay that would make you remember them. Okay? But yet some of you fail to remember, kaya siya in either way. So, somehow, parang silang nalulungkot doon. So we have this one in either way. We also got the treasure in either way. So gusto nila sabihin sa inyo na you have to treasure connections. Kahit yung mga connection na nawala na dahil sa pumanaw na. Okay? Kasi parte pa rin sila ng inyong buhay. Kaya pinakita sa iyo dito that they are still connected with you kahit na sumakabilang buhay na sila. So, we also have the space, it's in reverse. So, naintindihan din naman nila na gusto mo sana ng space or parang gusto mo mag-move on, kaya parang iniiwasan mo na lang yung mga bagay that will remind you of them. But yet, nasasaktan sila sa tuwing ginagawa mo yun. Honestly, but at the same time, naintindihan naman nila. Pero I think talagang malalim na nalulungkot sila whenever you do it. So, next time around, parang i-remind ka nila na wag kang maging manhid, wag mo isipin na yung sarili mo kasi they're still connected with you at minsan dinadalaw ka nila at madalas din pinanonood ka nila behind the scenes. So, let's see what else do we have here. Parang gusto nila sabihin sa'yo na hindi sila nalalayo sa'yo. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. Okay, so I feel na for some of you, lumaki kayong matatakutin. Kaya siguro niya pinigay yung strength dito para ipakita sa'yo na meron ka naman strength. Okay, wag ka lang masyado mag-focus sa inyong kahinaan. Anyway, so we have this one. So yun nga, diba winarningan kanila about a person na pwede mag-friendzone sa'yo or gumawa ng masama kasi totoong meron, okay? Maybe this is your energy na nagdadalawang isip ka if you will see this person as a friend or a frenemy, okay? So, winarningan ka na nila about this one so hindi ka na dapat magdalawang isip. At saka minsan kapag ikaw ay naguguluhan, nagsasend sila sa'yo ng sign kasi iniiwas nila na may mangyaring ganito sa'yo na matrap ka or masaktan ka kasi ayaw nila masaktan ka. So, anyway, siguro mahigpit yung iyong grandparent, yung lolo at lola mo, or your parent na rin. Ayaw nilang nasasaktan ka. They are definitely protecting you behind the scenes. Kaya sila nagsasend sa'yo ng signs. Kasi ayaw nila mangyari na maging imbalance yung inyong buhay. Kaya pala sa inyong reading, meron tayong nakita rin ng pag-alala or worry. Siguro natatakot kayo may mangyari. Kaya niya pinaramind sa inyo na you are somebody that's lucky. Okay?
And na-feel ko yung kaba. To be honest, maybe you're afraid to start something. You're afraid of the future and so. Pero gusto yung sabihin sa'yo, huwag kang mag-alala. Kasi, pinanonood ka nila behind the scenes. Okay? Alam nila na maging balance rin yung lahat sa future. Nalimot ko kung saan ko nakita yung card na yun. Kasi, nabangkita nila yun kanina eh. Yung about na maging balance ka naman someday. Ito yun. Yung balance. Ito yung nag-alala ka sa ngayon kasi nakita natin na meron kang card na imbalance. Okay, ito. Or walang peace. Kaya sinabi sa'yo ng iyong grandparent or ng inyong parents, ng father and mother na someday maging balance rin yung lahat. Kaya wag kang mag-alala. At saka pinalahanan kanila na maging focus ka lang sa work. Napansin ko yun sa inyong reading na madalas yung disruption. Okay, so siguro isa rin yun sa sign. Kaya masyado ka nag-alala kasi maraming blockages, maraming humahadlang, whatever. But yet, in the end of the day, you know, maging balance din someday. So, parang gusto ka nilang sabihin na may pag-asa. May pag-asa pang maging balance sa iyong buhay, kaya wag kang mag-alala. And focus ka lang sa iyong strength rather than sa inyong weakness. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness. And God bless you. Sa pumili ng The Lover's card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng Yumao para sa inyo sa nalalapit na taon. So gusto nila sabihin sa iyo na wag mo sana silang kalimutan. At huwag ka masyadong mag-alala. And they want to let you know that you are loved. I feel like loved by heaven. So far, napapangiti ako sa vibe, honestly. I feel like it's more likely a loving energy. Pero na-feel ko rin na parang may nagmamanipulate. Ang sense na gusto rin nilang sabihin sa'yo na be on your childish days whenever you feel sad and lonely. So, meaning lang nun na mag-tune in kayo sa inyong inner child. Kasi, minsan talaga na-stress ka na sa inyong buhay at somehow, kailangan mo rin actually makita kung ano yung nagpapaligaya sa inyo. There could be something that makes you happy when you are little. So, go ahead and check that out. Kasi syempre, alam ng inner child natin kung paano tayo paligayahin. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I feel like you need to be cautious about something. Some of you, this could be a lover of your past na pumanaw. Or pwede sa manliligaw mo. Pero siguro hindi naging kayo or nag-break kayo dahil sa death. Or can be accident. So anyway, let's see what we have here. So wow, this is nice. There is a good news. As you can see. So far, gusto niyang sabihin sa iyo na huwag ka masyadong mag-alala. Kasi I feel na parang may nakalaan sa'yo pero
tinatago pa lang yon. Parang siguro nasa illusion ka na walang nangyayari and so on. But yet someday there will be a good news. So, there is authentic. So, gusto sabihin ng iyong yumao na just be authentic. Just be you. And things will work out. Huwag kang maglagay ng ilusyon. Huwag kang magsinungaling. Or, don't try something that doesn't resonate with you. Don't be like others. Just be you. Yun ang nafe-feel ko na message. At by you being you, then good news will come in. So, we have this one, peaceful. So far, gusto sabihin sa'yo ng iyong yumaon na wherever he or she is, nasa peaceful place siya. So, meaning, this soul made it to heaven. At gusto kanyang tulungan to reach this as well someday. Kaya kanya tinutulungan kung paano maging mabuti, diba? And begin first by being authentic. You also have memory and encourage. So, I'm sensing na itong tao na to, meron siyang mga napagdaanan sa buhay na mapupulutan mo ng aral. At gusto yung sabihin sa'yo na remind yourself about the memories that will encourage you. So, parang nalulungkot din siya kasi siguro nagtatry kayo mag-move on. Pero gusto yung sabihin sa'yo na bawat memory ay may natatagong encouragement or aral na mapupulot mo. Gusto niya rin sabihin sa'yo na by your memories, ito yung bagay na magbibigay sa'yo ng encouragement. Kaya wag mo itatapon yung mga napagdaanan mo kasi lahat ay may dahilan. Okay, so anyway, siguro yun nga, marami kayong napagdaanan, siguro nanakawan kayo, siguro, may mga panahon na parang hindi nyo alam yung iyong ginagawa or kung saan kayo patungo, pero napagdaanan nyo tong mga bagay-bagay na to dahil, yan nga, itong mga memory ay tumutulong sa'yo para ikaw ay maging mature. Parang na-encourage ka into something na, better. Okay? Gawing better yung sarili mo. At siguro, nag-heal pa kayo sa mga napagdaanan nyo. Kaya niya sinasabi sa inyo, parang hinahag ka niya. Gusto niya sabihin na mga bagay na yung napagdaanan mo para may matutunan ka. Huwag mo titignan yung mga memory as something all na bad. Kasi lahat naman tayo na pagdaanan natin yan for us to learn. Okay, yun yung gusto nilang sabihin. So, siguro tinatry ka nilang mag-heal. So, you also have the alliance and this one as well with the crown. So, gusto nilang sabihin sa iyo na huwag ka masyadong mag-alala kasi kahit nasabihin natin na may masamang tao sa paligid, meron din naman mga nagmamahal sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Okay, siguro yung hater mo mag-isa lang siya. Pero parang gusto yung sabihin sa'yo na mas maganda yung nagmamahal sa'yo kasi itong tao na to or itong kaluluwa na to ay loyal sa'yo. So, you also have this one. So, wow. Actually, tinatry ka niyang pasayahin kasi maybe you are lonely or stressed out. Kung ano man na nangyari, as you can see, siguro na-scam yung iba sa inyo. So, gusto ka niyang bigyan ng encouragement para lumigaya. Try to actually heal by being happy, by doing what you like to do na connected sa'yo. So, gusto nilang sabihin na tap into your inner child kasi yung inner child mo, alam kung paano ka paligayahin kasi nalulungkot sila actually kasi nakikita ka nilang malungkot. So, you also have this one, tsaka napansin ko sa inyong reading about siya sa naloko kayo. Siguro dati, at I feel na yung iba sa inyo ay may galit pa rin about sa nangyari before. So, gusto niya sabihin sa'yo na next time around, mag-ingat ka sa mga tao na nakasuot na maskara. Nagpapanggap na mabuti pero yung pala ay ahas. Kasi dito,
May nakasuot na maskara dito. Maybe this is about love life too, na siguro may nagpanggap na loyal, pero hindi naman siya loyal. Or a friend betray you, can be in the past. So, gusto niya next time, mag-ingat ka na. So, you also have the blessing and faith and loss. So, yun nga, gusto niya sabihin sa'yo na napagdaanan mo yung bagay na yan, kasi someday may darating na blessing sa inyo. At fated yung blessing na yan for you. At ayaw nila na mawala na naman itong blessing. Kasi nangyari siguro before, yun nga, na-scam ka, na nakawan ka, na sayang si blessing. Gusto nila next time around, yung good news na to, ay magamit mo at hindi magamit ng maling tao. So, we have the lovers, okay? So, I feel like this is with regards to whomever gave you this message. This is somebody who definitely love you, care for you, okay? At I really feel na nakita niya na mabait ka. At parang pinagtagpo kayo ng tadhana. Yun ang nasa-sense ko. So, anyway, let's see what else. I feel na gusto niya sabihin sa'yo na hindi ka pa rin nagbabago. Okay? So, let's see. So, we have this one in reverse and we have the wow here in either way. So, gusto niya sabihin na kung may nangyari man na masama, wag sana makaapekto yung pananampalataya sa Diyos. Kasi iba sa inyo, may nangyari lang, bilang naglaho yung religion. So, nire-remind ka niya kasi gusto ka rin niya mapunta sa langit, kagaya nung nangyari sa kanya. Kasi pinakita naman niya sa inyo that he or she is in the peaceful place. So, doon pala nagpaparamdam na yung simbahan kasi sa ngayon may piyesta sa amin. So, we have this one. Okay, so anyway, nagugulat siya kapag ikaw ay hindi na religious. Dahil lang sa nangyari. So, gusto niya sabihin din sa'yo na wag mong isisi sa Diyos yung mga napagdaanan mo. Kasi, syempre, minsan may kasalanan din tayo kaya nangyayari din yun, diba? At saka tanggapin na rin natin na hindi naman talaga natin maiwasan yung mga masasamang bagay na mangyari. Kasi, first of all, dadaanan yan for us to learn. Ano mangyayari sa atin pag wala tayong challenges or mga kamalasan na nangyayari, diba? Hindi tayo matututo sa buhay. So, gusto nila ipakita na okay lang yon na nagkakamali. Okay? Pero next time around, sana hindi na umulit. So, yun ang gusto nila sabihin. So, we have the Wheel of Fortune in either way. We also have the loss here. So, yun nga, nawalan siguro kayo ng money. Honestly, dahil dito nalungkot kayo dahil biglang nawala yung fortune. Okay? So, we have the like here. We also have the bridge in either way. And we have this one. Siguro yung pa sa inyo guys, hindi pa kayo naka-move on sa nangyaring loss before or betrayal or can be a scam. Kasi nakita naman natin dito yon yung pagkalungkot nyo. So, take some time to heal about it or forgive yourself even kung sakali man you're blaming yourself. Gusto niya sabihin sa inyo na kahit na may nangyaring ganito nung past, they still like you for who you are as a person. Huwag mo masyadong i-down yung sarili mo dahil sa bagay na nawala. Gawin mo na lang, matuto ka sa mga nangyari. At next time around, wag ka na mag-fall sa mga scams or whatever it is na nanakawan ka. So, let's see what else do we have here. I feel like learn also how to save money or invest on the right things. Siguro dapat yung matutunan guys, huwag yung ibigay all in yung inyong money. Make sure na meron ka pa rin savings. Yung mga pambayad nyo sa gastusin like bills. At saka, syempre, nakahiwalay din for charity work. At saka, syempre, yung pang-emergency na rin.
Kasi siguro ito yung nangyari na nabigay nyo lahat. So, iwasan yung gawin yun, guys. Kasi, malaking kawalan kung lahat ng pera nyo na naibigay sa scam. So, learn from your mistakes na rin para maiwasan yung mga nangyari before. So, marami ka sigurong pinagdaraanan at I'm sensing that you intuitively know what to do next. Okay? Iwas ka sa tamay crab mentality issue. So, anyway, we have this one. Okay? So, gusto nilang sabihin sa'yo na lagi ka nilang pinagmamasdan behind the scenes, okay? Hindi ka nila kinalimutan, hindi ka nila iniwan. Lagi sila nandyan. So, I feel like they secretly watch over you, especially when you're asleep. Okay? And, you have this Hierophant. So, tulad na nabanggit nila na manatili ka sanang faithful sa Panginoon kahit na may nangyayaring kamalian, kaguluhan, whatever sa inyong buhay. Kasi, napaka-importante niyan. Dahil yan din yung magsasalba sa inyo someday. At gusto ko niya syempre mapunta sa langit, kagaya na nangyari sa kanya. Kaya kanya tinutulungan on how to get there to heaven. Okay? I don't know why, but I sense with him or her. Kasi gusto kanya makasama doon sa paraiso na pinangako ng Panginoon. Oh, this is actually sweet, okay? So, anyway, hugs to every one of you. But don't worry, guys, kasi based naman sa inyong reading, pinakita niya na may parating nga na good news, diba? So, be ready for it and learn from your mistakes na rin. At yun nga, if ever there's something that you have to give, don't give it all. Make sure na meron talaga kayo nakalaan for emergency purpose, for yourself na rin, diba? For charity work, for bills, and so, kasi mahirap talaga kung lahat ng pera na wala, diba? Parang, mapupunta ulit kayo sa simula. So, iwasan nyo na yung mistake nyo before. Don't fall right away with regards to scam. Huwag kayo ma-fall din sa mga too good to be true. Okay? So, I'm sensing, don't invest too much. So, baka yun yung gusto nila sabihin. So, anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless you.